Magandang araw mga kaibigan. Sa latest vlog ni Sasasut na aking napanood, medyo nabigla ko dahil ang binabatikos, pinapatamaan ni Sasasut itong si Defense Secretary Chudo Gibo Chodoro. Okay, sorry. So, ang issue ay tungkol sa West Philippine Sea. Pakinggan muna natin itong sinamarize ko na lang yung vlog ni Misas kasi tinawag niyang ipokrito itong si Defense Secretary Gibo Chodoro. Medyo matindi yan. Isa po si Secretary Chodoro, isa sa mga hinahangaan ko na gabinete ng PBBM admin. So bakit tinawag ni Sas nga ipokrito itong Gibo Chodoro? Hindi siya tutuhanan ba? Hindi siya real public servant. Okay, pakinggan muna natin ang pahayag ni Sas Saso. I'm pretty sure karamihan sa inyo ayaw ng mga ipokrito, no? Saka dapat maging tapat tayo sa bayan, lalo na kung public officials tayo, 'di ba? So may mga nakikipag-trade din sa China. Okay, halimbawa itong Sagittarius Mines. Ang Sagittarius Mines, ang ano niyan is minahan. At ang kanilang eksena is copper. Okay? And then, since 2015, itong si Gibo Teodoro, siya ang chairman ng Sagittarius Mines. Hindi na lang siya naging chairman ng Sagittarius Mines nang siya ay na-appoint na DND secretary. Okay? Alam nyo ba kung sino ang number 1 export destination ng copper ng Pilipinas? It is China. So every year, billion yan in dollars ang worth ng export natin sa China. Ang isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng copper sa atin ay ang Sagittarius Mine, na kung saan si Gibo ay ang chairman since 2015. Okay. So, ibig sabihin, itong si Gibo, okay, chairman siya ng Sagittarius Mine. Kumikita ang kumpanya Sagittarius Mine sa export ng copper sa Pilipinas to China, billion every year. So, kung totoong patriot ka at galit ka sa China, ayaw mo sa China, bakit ka nakikipagnegosyo with China? Gusto mo palang magalit kami sa China. Gusto mo pala na ang tingin namin sa China ay evil. Masama pala ang China. Bakit ka nakikipagnegosyo sa China? Billion every year ang Sagittarius Mine ang export ng copper sa China. Tama ba ako, friends? Ngayon, ang gusto nila, yung mga mahihirap, na katulad ninyo, karamihan sa inyo nanonood sa akin, ang gusto nila, magalit kayo sa China. Okay. Pero yung mga mayayaman, hindi ang galit sa China dahil nagne-negosyo sila dito sa China at kumikita sila ng limpak-limpak na salapi. Bakit kayo ang gusto nilang magalit sa China, kayong mga mahihirap? Dahil kung ito'y mauwi sa gera, sino ba ang sasabak sa gera? Di kayong mga mahihirap. Diba? Sa tingin niyo ba ang anak ni Enrique Razon na merong port dito sa Shandong, China ay sasabak sa gera? Sa tingin niyo ba yung mga anak at apo ni Ayala, pag nagkagera ang China at Pilipinas, sa tingin niyo ba yung mga anak ni Ayala ay isasabak sa gera? Sa tingin niyo ba yung anak or mga kamag-anak niya ni Gibo, pag nagkagera, isasabak sa gera? Do you think? Magprangkahan tayo. No. Okay.
Yung vlog ni Sas na ating napanood, o ulitin ko, summarize lang yung shinare ko sa inyo. Pinangalanan niya, ang title niya is Hate China for the Poor, Make Money in China for the Rich. So, ang kanyang inaayawan sa nangyayari ngayon, lalo na kay Defense Secretary Chodoro, para bang ang move ng Philippine government, umuuyon sila sa kagustuhan ng US na magkalat ng anti-China sentiments, na ang tao, pagalitin nila, magalit ang tao, ang Pilipino, tayong mga Pilipino, magalit sa China. Dahil nga sa nangyayaring bullying ng China sa atin sa West Philippine Sea, magalit tayo. So ang perspective ni Sasot is, kung magalit ang Pilipino sa China at magkakagera, sino ang unang isasabak? Yung mga pobre, mga sundalo, galing from the poor families yan. Napakaraming mayayaman palang Pilipino na nagninegosyo sa China. Isa na itong si Gibo Chodoro. Chairman siya ng Sagittarius Mines, the largest exporter of copper from the Philippines to China. Billions po ang kita dyan. So, ang punto ni Sasasot is, kaya ipokrito itong Gibo Chodoro. Kasi parang nananawagan siya sa Pilipino na magalit sa China dahil sa West Philippines issue, territorial dispute. Ang Sagittarius Mines na dati niyang kumpanya, nag-resign lang siya dahil sa naging DND secretary na siya. But I believe, sa palalim, may ano pa rin siya, connection sa Sagittarius Mines. So kung talagang Pilipino, patriot itong Gibo Chodoro, dapat wag na rin makipagnegosyo sa China kung gustuhin na nila na magalit tayo sa China. Yon ang kanyang point. Okay, so ako naman is dapat maingat tayo in dealing with China dito sa nangyaring bullying sa West Philippine Sea. Bakit mag-ingat? Ayoko ng gera. May nagtanong sa akin, isa kong subscriber, taga-abroad Sabi niya, General, anong masasabi mo sa binangga ng China Coast Guard militia ship ang ating resupply boat? Anong masasabi mo? Dahil binangga na Sabi ko, galit ako. Personally, galit. Kailang dapat maging mahinahon tayo para hindi tayo magkagera. Mahirap makipaggera sa China dahil hindi pa natin kayang makipaggera sa China ngayon. Ganon yung aking response. Nako, nag-response siya, mabigat, what the heck? Sabi niya, anong sinasabi mo nga hindi natin kaya ang China? Kinaya nga natin ang China nung Korean War. Bakit ngayon hindi? Pinagalitan niya ako. Sinabon ako ng aking subscriber sa aking response na dapat maging mahinahon tayo in dealing with this issue dahil delikado. So, yung sinasabi ng aking subscriber na kaya natin ang China noon, kasi sa Korean War, nakipagdigmaan tayo sa Korean War, ang China tumulong sa North Vietnam. Ang Pilipinas and other UN nations tumulong sa Korea pala. Tumulong sa North Korea, tayo tumulong sa South Korea. At nagkaroon talaga ng specific battle. Battle of Yoltong o Battle of Yoldong, April 21 to 22, 1952. I can remember the date. So, isang batalyon lang na Pilipinos ang lumaban sa 30,000 Chinese. Ay talagang nanalo tayo sa giyera na yon. Okay? Ang daming casualty sa Chinese side. Tayo halos kakaunti. One of the victorious battles
in the Korean War, yung na-involve ang Pilipino versus Chinese. But that was before, okay? Kasi nung una, malakas pa tayo, Korean War. Tayo ang isa sa pinakaunang nag-send ng expeditionary forces to Korea. Malakas pa tayo noon, mayaman pa tayo. Ang China, mahina pa noon. Ngayon, baliktad na. Super hina na ang inyong armed forces of the Philippines. Super lakas na. Super power na po ang China. Kahit nga ang US, alanganing makipaggera sa China dahil both of them matatalo pag maggera sila. Both of them are nuclear-powered countries. Kaya ayaw nilang magkagera. Ang ginagawa ng China ngayon, ang US, proxy war. Ano yung proxy war? Gagamitin tayo para makipaglaban sa China. Ganyan yan. Nangyari na yan sa Korea, sa Vietnam. Proxy war ang ginagawa ng US. Kaya ako, manawagan ako, kalmado lang tayo. Although hindi maganda yung ginagawa ng China na binabangga na nila yung resupply boats natin, magtiis. I-exhaust natin yung lahat available diplomatic peaceful means. Yun, file protest, magkaso sa UN tribunal ba yan? Ganun lang, huwag tayong magalit to the point na parang makipaggera na. I will never say no to war. Dahil tama si Sas, ang unang isasaba. Mga sundalong pobre, si Teodoro, wala, nasa likod lang yan. Yung mga mayayaman na binanggit ni Sas, Razon, SM, sino pa yan, pati PBBM, Marcos, Araneta, Romualdez, nasa likod lang yan. Ang kawawa, ang pobreng Pilipino na nagsundalo na unang mamamatay sa giyera. So, panawagan, maging mahinahon tayo sa nangyayari sa West Philippine Sea.